araw po sa inyong lahat. Sa video na ito, ibabahagi ko ang aking personal na pag-unawa tungkol sa compassion o malasakit. Kung paano ito na ipapakita sa ating pakikitungo sa kapwa at sa kalikasan. At kung paano nakakatulong ang communal discernment upang maging mas mabuting tao at mas responsableng membro ng ating komunidad. Para sa akin, ang compassion ay hindi lamang simpleng pag-awa o pagkakaroon ng simpatya sa isang tao. Ang tunay na compassion ay ang kakayahang unawain ang pinagdaraanan ng ibang tao at pagkakaroon ng kusang loob na tumulong sa abot ng ating makakaya. Ito ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi na rin sa ating mga ginagawa. Ang compassion ay nangangailangan ng pakikinig, pag-unawa, paggalang, at pagkilos para sa kapakanan ng iba. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng compassion dahil marami tayong nakakasalamuhang tao. May iba't ibang pinagdaraanan, maaring hindi natin alam ang mga kanilang mga problema, pero sa pamamagitan ng pagiging mabait, mapagbigay, at maunawain, nakakapagbigay tayo ng pag-asa at lakas sa kanila. Naniniwala ako na ang bawat tao ay nangangailangan ng pag-unawa, suporta, lalo na kapag sila ay nahihirapan. Bilang isang estudyante, marami akong pagkakataong makita at maipakita ang compassion sa araw-araw. Halimbawa, kapag may klase na nahihirapan sa isang subject, maaari natin siyang tulungan sa pamamagitan ng pagturo, pagbibigay ng mga notes. Maaring maliit na bagay lamang ito para sa atin, ngunit tulong ito para sa isang taong nangangailangan. Kapag naman may kaibigan tayong namaranas ng problema sa pamilya, sa pag-aaral o sa personal na buhay, ang simpleng pakikinig at pagbibigay ng suporta ay isa ring anyo ng compassion. Sa aking karanasan, napansin ko na hindi palaging kailangan ng pinansyal o material na bagay upang makatulong sa kapwa. Minsan, sapat na ang oras, atensyon at pag-unawa. Ang simpleng pagtanong ng okay ka lang ba o may maitutulong ba ako ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa isang tao. Ito ay nagpapakita na may nagmalas at akit at hindi handang makinig sa kanya. Naniniwala rin ako na ang compassion ay hindi lamang dapat pinapakita sa ating pamilya at mga kaibigan. Dapat din natin itong ibigay sa mga taong hindi natin gaanong kilala. Halimbawa, ang pagiging magalang sa mga guro, kaklase, at maging sa mga taong nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw ay isang paraan ng pagpapakita ng compassion. Ang paggalang sa opinyon ng iba at ang hindi pagiging mapanghusga ay mahalaga, bahagi rin ng malasakit. Bukod sa pagpapakita ng compassion sa kapwa, mahalaga rin ang pagpapakita ng malasakit sa kalikasan. Ang kalikasan ay isang napakahalagang bahagi ng ating buhay dahil ito ay nagbibigay sa atin ng hangin, tubig, pagkain at iba pang pangangailangan upang mabuhay. Dahil dito, responsibilidad nating pangalagaan at protektahan ito para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Sa kasalukuyan, marami tayong kinakaharap na suliranin tungkol sa kapaligiran tulad ng polusyon, pagkalmo ng kagubatan, o pagbaha at pagbabago ng klima. Ang mga problemang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kalikasan, kundi pati na rin sa tao. Kapag nasira ang ating kapaligiran, naapektuhan ang kalusugan, kabuhayan, at kalidad ng pamumuhay. Bilang mga mamayang Pilipino, estudyante, marami tayong simpleng paraan upang makapakita ang ating compassion sa kalikasan. Maaari tayong magtapon ng basura sa tamang lugar, mag-segregate ng basura, magtipid ng tubig at kuryente, at umiwas sa paggamit ng mga bagay na nakakasira sa kapaligiran. Kahit maliit na hakbang lamang ang mga ito, kapag ginawa ng maraming tao,
nagkakaroon ito ng malaking epekto. Halimbawa, ang simpleng pagdadala ng sariling tumbler or eco bag ay nakakatulong upang mabawasan ang paggamit ng plastic. Ang pagtitipid ng tubig habang naghugas o naliligo ay isa ring paraan ng pagpapakita ng malasakit sa ating kalikasan. Ang pagtatanim ng puno at pakikilahok sa mga programang pangkalikasan ay ilan din sa mga paraan upang maipakita natin ang responsibilidad sa kapaligiran. Naniniwala ako na ang pagpapakita ng compassion sa kalikasan ay hindi lamang para sa ating sarili. Ginagawa natin ito para rin sa ibang tao at sa mga susunod na henerasyon. Kapag inalagaan natin ang kalikasan ngayon, masisiguro natin magkakaroon pa rin ng malinis at ligtas na kapaligiran ang mga tao sa hinaharap. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kahalagahan ng communal discernment. Ang communal discernment ay isang proseso kung saan ang mga tao ay sama-samang nag-iisip, nakikinig, at nagpapasya para sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang ito tungkol sa ating sariling kagustuhan o opinyon. Sa halip, mahalaga rin ito ang pakikinig sa bawat iba't ibang pananaw. Sa pamamagitan ng communal discernment, natututo tayong maging bukas sa opinyon ng iba. Hindi natin palaging alam ang lahat ng bagay, kaya mahalagang makinig, matuto mula sa karanasan at pananaw ng ibang tao. Kapag tayo ay nagtutulungan at nagkakaisa, mas magiging maayos at makatarungan ang ating mga desisyon. Mahalaga rin ang communal discernment dahil maraming suliranin ang hindi kayang lutasin ng isang tao. Halimbawa, sa paaralan, ang mga problema tungkol sa mga estudyante, pagpasilidad at mga programa ay mas madaling maresolba kung may pagtutulungan at maayos na komunikasyon sa pagitan ng estudyante, guro at administrasyon. Ang communal discernment ay mahalaga upang mapanatili ang respeto, pagkakaisa at malasakit sa loob ng komunidad. Kapag ang bawat miyembro ay handang makinig, umunawa, makipagtulungan, nagiging mas maganda ang samahan. Mas epektibo ang pagresolba sa mga problema. Hindi lamang sa paaralan mahalaga ang communal discernment sa malawak na lipunan. Napakahalaga rin nito sa pagharap sa mga suliranin na kinakaharap ng bansa at ng buong mundo. Ang mga isyu katulad ng kahirapan, pollution, diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan ay nangangailangan ng pagtutulungan, bukas na komunikasyon at sama-samang pagdesisyon. Sa aking palagay, ang compassion at communal discernment ay magkakaugnay. Hindi tayo magiging tunay na compassionate kung hindi tayo handang makinig at umunawa sa iba. Gayon din, hindi magiging epektibo ang communal discernment kung walang respeto, malasakit at pagnanais na makatulong sa kapwa. Bilang estudyante at miyembro ng komunidad, nais kong isabuhay ang compassion sa pamamagitan ng pagiging mabait, responsable at handang tumulong sa abot ng aking makakaya. Nais ko ring matutong makinig sa opinyon ng iba, makiisa sa paggawa ng mga desisyon, hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa nakakarami. Bilang pagtatapos, ang compassion ay hindi lamang simpleng pag-awa, kundi isang aktibong paraan ng pag-unawa, paggalang, pagtulong sa kapwa. Ito ay naipapakita sa ating pakikitungo sa ibang tao at sa ating pangangalaga sa kalikasan. Samantala, ang communal discernment naman ay tumutulong sa atin upang makagawa ng mabubuting desisyon sa pamamagitan ng pakikinig, pag-unawa at pakikipagtulungan sa iba. Sa pamamagitan ng compassion at communal discernment, makakabuo tayo ng isang komunidad na responsable, mas
malasakit at mas nagkakaisa. Naniniwala ako na kung sinimulan natin ang pagbabago sa ating sarili, makatulong tayo upang magkaroon ng mas mabuting lipunan para sa lahat.